Nakakalito na yung mga balita ngayon, no? Parang ang daming iskandalo, pero parang hiwa-hiwalay. Pero paano kung hindi pala? Paano kung lahat yan konektado? Dito, susuriin natin ang isang analysis na nagsasabing may isang malaki at nakatagong sistema sa likod ng lahat ng ito. Ang tawag daw dito, the Duterte Shadow Network. Ramiel Madriaga, Harry Roque, Sara Duterte. Ayan, tatlong pangalan na palaging laman ng headlines, di ba? Pero ano ba talaga ang ugnayan nila? Nagkataon lang ba na sabay-sabay silang nasa balita o may mas malalim na istorya dito? Well, ayon sa source material na tinitingnan natin, hindi raw ito mga isolated incidents. Ang lahat daw ng ito ay simptomas lang ng iisang malaking sistema. Isang sistema na, sabi nila, matagal nang kumikilos sa dilim. At ngayon, unti-unti nang nabubulgar. So, ano nga ba itong sistemang ito? Ito na nga, ang tinatawag nilang The Duterte Shadow Network, isang hidden infrastructure, kumbaga, na sinasabing tumakbo sa loob ng 6 na taon. At linawin natin based sa analysis, hindi lang ito simpleng korupsyon. Ang sinasabi rito ay isang parallel system, isang buong makinarya. Anong ginagawa? Para daw magpalusot ng iligal na pera, patahimikin ang mga kritiko at bigyan ng proteksyon yung mga taong nagpapatakbo nito. Okay, so paano ba ito gumagana? Paano to naging posible? Halika, himayin natin yung mga components ng network na to ayon sa source. Ulang-uma sa listahan, ang pundasyon mismo raw ng network na to, ang mga POGO o Philippine Offshore Gaming Operator. Kasi ayon sa analysis, ang mga POGO ay hindi lang tungkol sa sugal. Sila raw yung naging sentro ng kung ano-ano. Nariyan yung money laundering ng Chinese cash, cyber fraud at scams, human trafficking at kidnapping for ransom. Pero ito raw yung pinaka-nakakabahala. Yung pera na galing dito, ginamit daw para punduhan ang mga political campaigns at naging banta pa sa ating national security. Pangalawa, eto pa, yung paggamit daw sa ilang police units. Imbes na gamitin para sa hustisya, ginamit daw sila bilang sandata para sa political control. Halimbawa, magtatanim ng kaso sa kalaban o mag-uurong ng kaso para sa kaalyado. Ganun daw ang laro. Pangatlo, at ito pamilyar na to sa atin, confidential funds. Alam nyo, yung pondo na dapat sana para sa intelligence at security, naging parang slush fund daw. Isang personal na alkansya, kumbaga, na walang resibo, walang malinaw na accounting. At para magka-idea tayo kung gaano kalaki ang pinag-uusapan natin, eto, 125 million pesos, grabe! Yan daw po ang halagang na-withdraw ng Office of the Vice President sa loob lang ng 1 buwan. At yung kwento daw kung paano umikot yung pera, naku, parang eksena sa pelikula. Okay, pakinggan nyo to ha. Mula daw sa OVP, kinuha ng isang disbursing officer. Tapos, binigay sa isang Colonel Lalachika. Pagkatapos, si Ramiel Madriaga na raw ang nagde-deliver, nakalagay sa duffel bags. At saan daw dinadala? Sa mga comedy bar at parking lot ng mall. Seryoso. Malinaw na hindi ito standard operating procedure para sa national security, di ba? Ang tawag daw dito ayon sa analysis, money laundering. At ang pang-apat na piyesa sa makinaryang ito, mga abogado na nagsilbi raw bilang legal shields. Ang trabaho daw nila, hindi para sa hustisya, kundi para bigyan ng legal na proteksyon yung buong network. Gagamitin ng batas para gipitin ang mga kalaban at palusutin ang mga kakampi. So, ang malaking tanong, bakit ngayon lang to sumasabog? Bakit ngayon lang tila nabibitak ang buong sistema? Ang sagot daw ayon sa analysis ay simple lang. Nagbago ang kapangyarihan. Tingnan nyo, mula 2016 hanggang 2022, habang may proteksyon para galing sa Malacanang, tuloy ang ligaya, ika nga. Protektado ang lahat. Pero nung nag-change of administration, boom, nawala bigla yung political shield. At anong nangyari? Nagkaroon ng domino effect. Kung noon, protektado sila. Ngayon, lahat nagpapanik na. Yung mga operator na dating untouchable, biglang nagsisitakbuhan. At ito ang pinaka-crucial, yung mga bagmen o tagadala ng pera na dating tahimik la, ngayon, nagsisimula ng magsalita. At ang pinakamalaking ehemplo niyan, yung sworn affidavit mismo ni Ramiel Madriaga. At hindi ito chismis ha? Sabi sa affidavit, he names names. Nagbigay siya ng amounts at idinetalye niya ang mga protocol. Buong buo.
Pero sa kabilang panig naman, anong sagot ni Harry Roque sa mga alegasyon? Diretso, black propaganda daw. Kita-kita niyo yung salpukan, no? Detalyadong akusasyon laban sa blanket denial. Okay, so ngayon, i-connect na natin ang lahat ng dots. Paano ba nagkakabit-kabit ang bawat piraso ng puzzle na ito? So, balik tayo sa tanong natin kanina. Bakit nga ba parang laging magkadikit ang landas ni na Madriaga at Roque? Anong meron sa dalawang to? Tingnan natin itong timeline. Ang ugnayan pala nila malalim. Mula pa noong 1990s hanggang sa panahon ng Duterte administration kung saan spokesman si Roque at si Madriaga naman ay, nagtatrabaho umano para sa mga Duterte. Pati sa issue ng Pogo land grab sa Bataan, magkasalubong din sila. At ngayon, si Roque pa ang nag-prosecute sa lumang kaso ni Madriaga. So kitang-kita na hindi ito random na away lang. At dito na papasok yung pinaka-core argument ng analysis na to. Ang away daw nila ay hindi away ng magkalabang panik. Sila raw ay dating magkasama sa iisang operasyon. At ngayon bumabagsak na yung operasyon. Sila-sila na ang nagkakagulo sa loob. So, para i-summarize, eto yung big picture takeaway. Ang mga pogo pala ay hindi lang sugalan, kundi money laundering hubs. Ang confidential funds naging slush funds. Ang mga intelligence operatives naging cash couriers. At ang mga abogado naging tagapagtanggol ng mga kriminal. Hindi raw sila hiwa-hiwalay na issue. Lahat yan parte ng iisang interconnected system. At ang ginamit na analogy ng source dito, napaka-visual. Para daw tayong nanonood ng mga dagaang nagkakagulo sa dilim, nagbabangga, nagkakagatan kasi gumuho na yung sistema kung saan sila nakatira. Yan daw ang hitsura ng panic kapag nawala na ang proteksyon. Kaya sa huli, ito yung iiwan sa ating isipan. Ang mga nakikita natin sa balita, hindi raw yan magkakahiwalay na iskandalo. Ang nasasaksihan daw natin ay iisang sistema na sabay-sabay bumabagsak. At ito na raw ang panahon ng paniningil. Not separate scandals. One system, one collapse, one reckoning.